Pansin nyo ba na yung mga players na napupunta sa Los Angeles Lakers ay nag-i-struggle? Siyempre si Russell Westbrook, hindi maganda ang kanyang season para sa kanila, at yung pinaka-latest ay si Gabe Vincent. Si Gabe Vincent fresh na fresh galing sa Miami Heat, napakaganda ng kanyang iginagalaw noon doon. Pero sa Lakers, bumagsak ang kanyang shooting percentage at hindi talaga siya na pakinabangan sapagkat dahil sa kanyang mga injury ay hindi talaga siya nagkaroon ng magandang laro para sa kanila. Kaya ayon pa sa mga usap-usapan ay tila nasumpa raw itong si Gabe Vincent, mga idol. Pero sa ngayon iba ang usapin para kay Luke Kennard sapagkat iba ang kanyang ipinapakita. Ito ba'y sumpa o nasa player talaga to? Kahit na baguhan lamang galing sa trade deadline ay napakalaki na ng naibibigay na kontribusyon nitong si Luke Kennard. Mataas ang kanyang shooting percentage, mga idol, at kahit na hindi man siya tumira, marami pa rin siya magagawa sa playmaking, sa depensa, bilang pain, minsan nagiging connection guy para sa mga starter nito. Sa ngayon nga, mga idol, siya ay nag-average ng 10 points, 2.5 rebounds, 2 assists per game sa kanyang shooting percentage sa field na 60%. Ito rin yung pinakamagandang nangyari sa ngayon sa Los Angeles Lakers, itong si Luke Kennard. Ito sana ang kanilang gustong makuha kay Gabe Vincent, pero nabigo si Gabe. Pero ngayon, etong si Luke Kennard, eto, kanyang tinaasan pa ang ekspektasyon ng Lakers sa kanya. Pinag-uusapan sa ngayon ng mga eksperto na dapat na itigil na ng NBA ang kanilang 65-game rule. Ginawa ng NBA itong kanilang 65-game rule para sa mga players na maging eligible sa mga award para mapigilan ang mga load management sa kadahilan ng marami ang nagrereklamo na yung kanilang ipon, kanilang binili ng ticket o malayo pa ang kanilang pinanggalingan pero hindi naman nila makikita ang kanilang paboritong players sapagkat sa listahan okay naman, healthy, pero sa mismong laro ay hindi na pinapasok sapagkat binigyan lang pahinga. Ngayon dito, mga idol, mayroong factor kasi itong 65-game rule na ito at mababaliwala ang MVP. Sapagkat katulad ngayon, yung mga katulad ni Nikola Jokic at Shai Gilgeous-Alexander na malapit na ma-disqualify, hindi na po sila pwedeng makatanggap ng award. Siyempre, kung sino yung player na walang mga na-miss na mga laban at eligible, siya mismo yung makakatanggap. Kaya parang baliwala ang kagalingan mo sapagkat kung marami ka namang mga na-miss na mga laban na magpapadisqualified sa iyo ay hindi ka naman mananalo. Para mismo sa mga eksperto, dapat na hindi na ito gamitin itong 65-game rule at nasa mga voters na lamang, sa media, sa mga sports writer, nakasalalay itong mga botong matatanggap nila. Dahil kumpara sa kanila, maraming mga na-miss na mga laban ang player na ito. Bakit nila bibigyan ng boto para maging MVP? As simple as that. Para sa inyo, mga idol, ano ang komento ninyo na dapat huwag na lang daw ipatupad ang 65-game rule sa susunod na season? Kahit sa kwarto ay pwede kang maglaro ng basketball. Eto na ang mini indoor basketball ring na pwede mong mailagay kahit saan, sa garahe, sa kwarto, sa sala. Pwede rin itong pangregalo sa mga pamangkin mo at syempre sa sarili mo. Maski ako man ay hindi ko mapigilang maglaro. Syempre, para makabili, nasa comment section lang ang link. Check out mo na, nasa Yellow Basket lang.